Ayon sa Webster's Dictionary, ang ibig sabihin ng kaput ay utterly finished, defeated, or destroyed, unable to function, hopelessly outmoded, doomed, facing certain defeat, disaster, or death. Walang salitang kaput sa Biblia. Ngunit may sinasabi ang Biblia na malapit sa kahulugan nito. Sinabi ng Panginoong Hesus sa iglesia sa Sardis, Pahayag 3:1, Alam ko ang iyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Ang larawan ng patay ay ang bangkay ng isang yumao. Ang mga mananampalataya sa Sardis ay hindi pagganap na patay, kaya't inialok pa rin sa kanila ng Panginoon ang kanyang biyaya. Pahayag 3:2, Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sinabi niya ang paraan kung paano sila gigising. Pahayag 3:3, Alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Hindi ibig ng Diyos na humantong tayo sa panganib na mamatay. Ibig niya na sa simula pa lamang ay mamuhay tayo na buhay, taglay ang buhay ni Kristo at puspos ng Espiritu Santo. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timoteo 2:15, Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ang paggamit ng wasto sa salita ng katotohanan ay nagsisimula sa ating pagiging sanggol kay Kristo. Unang Pedro 2:2, Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang salita ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ito ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay pabanalin. Juan 17:17, Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay tabak ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin upang gamitin laban sa Diablo. Efeso 6:17. Makapamumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos tangi sa paraan ng pagkain ng salita ng Diyos. Mateo 4:4, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kailangan nating magsikap at huwag maging tamad sa pag-aaral kung paano tayo haharap na subok sa Diyos at mga manggagawang walang dapat ikahiya. Ito ang ginawa ng mga unang mananampalataya. Hebreo 6:11-12, Nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan, upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Ang paraan ay ang walang maliw na pakikinig ng salita ng Diyos dahil ito ang lumilikha ng pananampalataya sa atin. Roma 10:17, Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang pananampalatayang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos ay nakalulugod sa Diyos.
Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang gawa ng pananampalatayang bunga ng salita ng Diyos ay hindi pagsunod sa mga kaugaliang pagrelihiyon gaya ng pagtutuli ng mga Hudyo, kundi pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Galatia 5:6, kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano ba ang gawa ng pag-ibig na bunga ng pananampalataya? Unang Juan 5:1-5. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Tayo noong dati ay mga patay sa kasalanan, ngunit tayo ay binuhay ng Diyos. Efeso 2:5-6. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya. Ang buhay natin na binuhay kasama ni Kristo ay buhay na walang hanggan, dahil si Kristo ay nananahan sa atin. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo nito. Unang Juan 5:11-13. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyo na nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos.